Sino ba yung tamang tulungan? Sino ba yung pwede natin tulungan? Na-stroke? Ilang taon na po kayo? 2 years, 44. Alam natin na mali talaga ang mamalimos sa kati. Point natin dito is sana makita natin yung mga totoong tao na nangangailangan talaga ng tulong. So yun guys, story time lang. Every Wednesday and Friday, lumuluwas ako ng Manila, no? So, lagi ako nadaan sa Lacson. So, every time na nadaan ako doon, lagi ako may nakikitang mama na nakaupo sa kalye, sa kalsada, sa gilid. Sa along Lacson, corner ng Espanya. So, every Wednesday and Friday, nakikita ko siya doon. So, one time, napansin ko, no, na naglalakad siya, napilay siya. So, ang suspect ko talaga doon is na-stroke siya. So, siguro the following week noon na nakita ko siya, inabutan ko siya ng tulong. Binigyan ko siya ng konting tulong. Napakaliit lang naman ang binigay ko. Pero yung makikita mo yung ngiti, yung tuwa sa mga mata niya, Welcome po. kung paano siya magpasalamat is napaka-sincere talaga. Kaya talagang sabi ko, siguro itong taong to talaga is nangangailangan talaga. So one time, sakto no, traffic, nag-red ang traffic light. So nagkameron ako ng pagkakataon na makausap siya, tinawag ko siya, kinawain ko siyang ganun. Ito lang to, sir. Yung lahat na nakukuha ko, sindi ko, yung panguha ko dito, pang traffic ko, tapos pagkain ko, panglabas kong gagawin. Tanda mo ako, every Friday nadaan ako dito, tinatawag kita. Salamat, sir, ha. Na-stroke? Ilang taon na po kayo? 2 years, 44, 49. Wala eh. Di man ako minom, di ako gasilyo, napan ako sa social overtime, sir. Trabaho? CI, kasi araw-gabi ang pandoon, tapos inom ng kubra. Gusto mo yun. Every Friday nadaan ako dito, abangan mo ako, Friday. Salamat, sir. So, tama nga yung suspect natin na na stroke patient siya. So, 49 years old pa lang siya. Parang 2 years ago siya no na-stroke siya. So, ang sabi ni Kuya is hindi naman daw siya nag-iinom o naninigarilyo. So, dahil daw sa trabaho niya, araw-gabi, umiinom daw siya ng energy drink. Nagdagdagon na din yung traffic light. So, hindi masyadong mahaba yung naging usapan namin. Point natin dito is sana makita natin yung mga totoong tao na nangangailangan talaga ng tulong. Tulad ni Kuya. Kasi si Kuya, wala na siyang kakayahan na makapagtrabaho ulit. Kasi sa kalagayan niya, hindi na siya makalakad ng ayos. So wala na rin tatanggap sa kanya kung mag-apply man siya ng trabaho. So kaya siya nandyan sa kalsada para humingi ng konting tulong, which is alam natin na mali talaga ang mamalimos sa kalye. Pero siguro nasa pananaw din natin kung sino ba yung tamang tulungan? Sino ba yung pwede natin tulungan sa kalye? So ayun lang. So dahil naman kumikita nga yung page natin kahit pa konti-konti, so hindi naman kalaki yung kita natin. So bakit hindi natin i-share sa iba? Lalong-lalo na kay Kuya na kita naman natin na nangangailangan. Nakakatuwa dito kay Kuya is napaka-sincere ng pasasalamat niya, paulit-ulit yung pasasalamat niya. Kaya talagang natutuwa ako, naantig talaga yung puso ko. Yung sa kung paano siya the way magpasalamat na salamat sir ha, ganun, parang ganun tuwan-tuwa siya kasi kita talaga natin sa kanya na siguro talaga nangangailangan siya. So tulad nga sinabi ko, hindi naman ganun kalakihan yung binigay ko sa kanya, yung binibigay ko sa kanya kada dumadaan ako doon, pero alam natin yon na makakatulong yun sa pang-araw-araw niyang gastusin, lalong-lalo na sa pag-therapy niya, pagbili niya ng gamot. So ayun lang ang point dito. Kaya sana makita natin yung mga taong totoo na talagang nangangailangan ng tulong. Maraming salamat, Fish. Have a great day.